Good morning mga kahardo. Welcome sa aking channel. Kumusta po kayo? At ngayon nga po ay nalalapit na ang ating Pasko. Advance Merry Christmas sa lahat guys. At ang video ito ay update ko sa ating structural erection dito sa ating project. Tara guys, puntahan na. At ito nga mga kahardot, andito tayo sa ating end wall na kung saan nga dito nagumpisa ang structural erection guys. Ito guys, tingnan niyo. Ayan ang ating end wall. Ayan, nakatayo na tayo nakabuo na tayo ng frame. Naka-apat na bay na tayo ng itinayo. Pero ang kulang yan guys ay wala pa tayong joist. Main frame pa lang ang ating ginawa, kaya yan ang ating position ngayon ng ating structural erection. Main frame, ibig sabihin ng main frame dun sa ating taas, column, girder, rafter, purling, strut tube at yung ating mga bracing. Ayan guys ang ating main frame at nasa nakaka-apat na bay na nga tayo, pero ongoing pa rin ang erection at ongoing pa rin ang delivery guys. At ito nga guys, pakita ko ulit sa inyo, ang ating mga column ay wala pa rin yung grout. Magkakaroon yan ng grout pagka tayo ay naka-complete na, complete alignment na, complete joist na yan, mag-grout na po tayo. And guys, ang pasilip ko sa inyo, at syempre marami pa nga talaga tayong materialis. Ang ating materialis ay andito pa, marami pa, mga isang buwan pang erection ito mga kahardot. Tingnan ninyo, ayan guys. So kung makita nyo ang mga against the light tayo, kitang kita yan, may mga kulang pang, wala pang joist natin dyan kasi ito malaki ang misan nito mga kahardot. At tingnan ninyo guys, siyempre ang inuna natin nga, ayan, mga main girder, yung joist wala pa. At guys, itong pasilip ko sa inyo sa ating erection sa bali, nakaka 2 linggo na sila rito na nagtatayo. 2 weeks na po yan, yan pa lamang ang ating naitayo. At syempre yung availability ng materials hindi nagkasabay-sabay dumating. Yan naman ang nagiging kaso sa structural natin. At yung availability, hindi agad dumarating yung parts na kailangan, may nauna, may nahuhuli, kaya ganyan muna. At siyempre ito ang ating building ngayon, nagkaano na, may hitsura na siya. Ayan, ano sila. At yan muna guys ang pasilip kong muli sa inyo sa aking update sa structural. At kita ko sa inyo yan, update ko ulit after sumusunod sa mga sunod pang parts ng ating pagbibideo. Pakikita ko ulit sa inyo. Yan muna ang update ng ating structure.
A few moments later. Ayan, kung makikita nyo sa likod ko ay nagkakabit sila ng Raptor. Ayan, tingnan nyo. Ng ating mga equipment ay may hawak at nakatali pa doon. Then pagkalagay ng Raptor na yan, siyempre maglalagay na tayo ng support. Ayan po ang ating update sa ating erection. Bagamat that is complete only the main frame. Then pagkatapos ng main frame, magkakaroon po tayo ng alignment. Then continue partner correction. Yan mo. Hanggang sa line 16 po tayo mga kahabot yan. Ingat-ingat po tayo sa mga nagtatrabaho sa matataas sa lugar, lalong-lalo na itong mga skill erector natin. Yan, lagi tayo mag-iingat at talaga namang napaka-delikado ng inyong trabaho mga kahabot. Ayan. Tuloy po tayo sa panunood ng ating video ito sa update ng ating structural frame erection. At yun nga mga kahardot, ay tinataas ng forklift ang parlina para ikabit doon sa taas. Ganyan po kadali ang erection ngayon. Ang mga erector hindi na umaakit doon sa ibabaw. At nakabox na lang. At yung parlina isa-isang pinapatong ng ating nakasakay dun sa telescopic na forklift mga kahardot. Ayan, nakikita ninyo, tinataas yan isa-isa. Hindi kagaya nung araw nilalagyan natin dyan 5 piraso every 5 joints, 5 yung erector na lang ang nagsisigrid. Ngayon nilagay na lang sa box at isa-isang itinataas. Tingin nyo guys, ayan and guys, sinaakit nila ron, sinasakay dun sa box. Ayan tinataas pa ganon. Okay, tataas naman ang ating forklift yan. Ayun ang forklift natin ay 17.5 ang haba ng boom yan. And guys, tingnan ninyo, medyo may kahirapan kasi may mga joist yan, kaya dalawa yung taong obligadong nakasakay dun sa box para magtaas ng ating parlina. Ayan guys, dahan-dahan itinataas para hindi mahirapang maglatag doon yung mga erector. Ngayon kasi ng compactor guys, kaya ganito. Ayan, nandun na sa taas, ipapatong nila ron. Ayan, iba uli. Ito namang isa, nakasakay dun sa boom truck. Di ba? Yung dalawa dun, ayan, lilipat naman dun sa kabila. Yung isa, medyo sanay na yon. Ito, mga baguhan to, kaya hindi bumakit pa sa ibabaw. At paalala, lagi naka-safety belt. Ayan, naka-safety belt yan. Kaya mga kahardot, at ganyan po ang pagkakabit ng parlina doon sa taas para hindi mahirapan ang ating erector. Yung nga, sabi ko nga, inisa-isa nila ipinapatong doon sa taas para safe at hindi delikado ang paglilipat ng materialis doon. And guys, at maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video nito. Ayan, napunod lang. Okay. At hanggang dito na lamang. At ito po si Kari sa sasabi ng salitang mula sa puso na galing sa ibig para sa kapwa. Ayan guys. Let's go!